Itong Asus ExpertBook Ultra ay kasama sa first wave ng mga laptops na gumamit ng Intel Panther Lake CPU, specifically yung Intel Core Ultra X7. Pero iibahin natin itong Asus ExpertBook Ultra sa iba pang mga laptop na gumamit ng ganitong CPU dahil napakadaming features ito. At pag-uusapan natin kung gaano kaganda yung performance ng laptop na to, kung gaano katibay yung ExpertBook Ultra at marami pang iba. Pero umpisaan natin sa unboxing. So ito yung box ng Asus ExpertBook Ultra. Pagbukas natin, makikita agad natin yung separate box para sa mismong laptop. At kapag inopen natin yung separate box, makikita natin na nakabalot sa paper yung ExpertBook Ultra. At sa ilalim, makikita natin na merong USB-A to LAN port if ever man na gusto natin ng wired connection. Meron din tayong mga documentations dito. At kapag bumalik tayo dun sa main box, meron tayong laptop sleeve at meron tayong 90 watts na charger dun sa pinakailalim. So ito yung morn gray na kulay ng ExpertBook Ultra, pero if ever man na ayaw nyo nito, meron tayong jet fog na kulay. Pero gusto ko lang ibigay yung personal opinion ko dito sa morn gray na kulay. Sobrang ganda guys, lalo na sa personal. Hindi siya kapitin ng smudges, ng fingerprints, ng alikabok. Sobrang linis na itsura niya. Matte din siya syempre, hindi kagaya ng ibang mga laptop na talagang kitang-kita yung reflection ilaw, kitang-kita yung mga scratches at marami pang iba. Pero dito nga, napakalinis po ng itsura. At yung unit na nandito sa atin ay yung may 64GB na RAM at 2TB na SSD. At itong Asus ExpertBook Ultra ay ultra light at ultra thin din. 920 grams to be exact at 10.9mm to be exact. So hindi lang ito magaan, manipis din. At naging possible yan dahil sa 9H nano ceramic technology ng Asus at aerospace grade magnesium alloy unibody na ginamit dito. At meron din tong MIL STD 18H na certification, kaya meron tong military grade durability. Test natin yan. If ever man na ma-scratch natin to, walang problema. If ever man na matapunan natin to ng kape or masulatan natin ng mga highlighter natin, walang problema, napakadali ding alisin yan. At kung sakali man na matapunan natin ng tubig yung keyboard, wala ding problema yan. At kahit pa madaganan natin to, or kagaya na makikita nyo, tinuntungan ko na, walang magiging problema itong Asus ExpertBook Ultra dahil napakatibay ng pagkakagawa dito ng Asus. At maganda rin yung hinge ng laptop na to kasi kaya natin itong ma-open gamit ang isang finger lang. Compatible din to sa Windows Hello dahil meron tong Face ID, meron din tong fingerprint scanner. Meron din tong tinatawag na Expert Lumi Ambient Lighting. At makikita ninyo na depende sa kung anong gagawin natin, meron tayong ambient lighting dun sa may dulo ng keyboard for additional status ng laptop. Meron din tayo ditong touchpad na merong haptics at pwede nating ma-adjust yung volume kapag ini-slide natin yung finger natin dun sa may left side. Ma-adjust naman natin yung brightness kapag ini-slide natin yung ating finger dun sa may right side. At pwede naman nating ma-adjust yung pinapanood natin kapag sinwipe natin yung finger natin dun sa may taas ng touchpad. Meron din tayo ditong backlit keyboard at ang maganda rito, auto brightness yung kanyang backlight. So hindi na natin kailangan i-adjust manually every time kapag naka-auto mode tayo. Meron tong 1.1mm key travel kaya napaka-comfortable gamitin yung kanyang keyboard. At sa typing test ko, nakakuha ko ng 52 words per minute. Ganun ka-comfortable kasi usually nakakakuha ko ng 45 words per minute lang sa mga tinetest kong laptop. Smudge, spill, and stain resistant din yung keyboard nitong ExpertBook Ultra. At meron din tayong Dolby Atmos speakers dito at gusto kong i-assure kayo guys na sobrang lakas at sobrang linaw ng sound quality ng speakers ito. At napakaganda rin ng thermal management natin dito. Makikita ninyo yung likod ng ating ExpertBook Ultra. Ang laki ng mga vents niya or labasan ng hangin kaya kahit pa i-clamshell mode natin to or isaksak natin sa isang monitor nang nakasara yung laptop, hindi po maapektuhan yung kanyang thermal management. At ang maganda rito sa ExpertBook Ultra, ang ginamit na fan blade ng Asus dito ay tinatawag na LCP or Liquid Crystal Polymer. Hindi ABS plastic. Kasi ABS plastic, by time, madideform kasi masyadong flexible yun. Lalo na kung naka-max speed yung pag-ikot ng fan blades na ABS plastic. Pero yung LCP or Liquid Crystal Polymer, mas solid yung pagkakagawa, mas matigas compared sa ABS plastic. Kaya kahit naka-max yung kanyang pag-ikot, hindi siya madideform kasi hindi siya ganun ka-flexible compared sa ABS. Kaya kahit lumipas sa maraming taon na ginagamit natin tong laptop na to, rest assured na hindi magbabago yung performance ng fan blades niya. Kaya mas magiging maganda pa rin
yung kanyang thermal management compared sa ibang mga laptop na naka-ABS plastic yung fan blades. At ang maganda pa dito sa ExpertBook Ultra, kahit nakabukas yung fans natin dito, hindi ganun kaingay. Practically noiseless yung laptop na to. Halimbawa, kapag sinet natin to whisper mode yung kanyang fan, less than 22 decibels lang yung mapoproduce na ingay. Yung standard mode naman ay less than 35 decibels at yung performance mode, yung pinakamalakas sa performance, less than 42 decibels lang yung maririnig natin. Ibig lang sabihin, hindi pa rin ganun ka-noticeable yung noise na mapoproduce ng laptop na to kahit isagad pa natin yung performance, lalo na kung nasa kwarto tayo na merong electric fan o kaya bukas yung aircon, hindi din natin ito mapapansin. So again, practically, noiseless yung laptop na to. Pagdating naman sa ports, dito sa may left side, makikita natin yung USB-C na Thunderbolt 4, HDMI 2.1 port, USB-A 3.2 Gen 2 port, at audio jack. Sa may right side naman, makikita natin yung isa pang Thunderbolt 4 na USB-C port at isa pang USB-A 3.2 Gen 2 na port. At pagdating sa iba pang connectivity, naka Wi-Fi 7 na tayo dito at Bluetooth 6.0. At itong Asus ExpertBook Ultra ay Copilot Plus PC na. So meron tayong mga AI features dito. Meron tayong dedicated Copilot na button sa kanyang keyboard at meron pa tayong Asus My Expert na software na pre-installed. Meron tayong tinatawag dito na Knowledge Hub kung saan kapag in-upload natin yung ating document, pwede niyang i-summarize or i-translate. Meron din tayong tinatawag dito na Advanced Tools kung saan pwede naman tayong matulungan ito na makagawa ng mga email or mga documents na tama yung grammar at mga sentences. Meron din tayong AI Expert Meet dito kung saan makakapag-capture siya at makakapag-summarize ng mga meeting natin. Pwedeng i-upload yung mismong audio file or mag-record ng meeting real-time tapos itatranslate niya or itatranscribe. Meron din tayong tinatawag na file search dito saan hindi lang local files yung pwede yung search, pati na rin yung mga uploaded files natin sa cloud. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 14-inch na tandem OLED na display, 3K resolution at mind you guys na touchscreen na yung ating display dito sa Asus ExpertBook Ultra. At variable refresh rate yung ma-experience natin dito from 30Hz to 120Hz max. Naka 100% DCI-P3 at 100% sRGB na rin yung ating color coverage dito. Aabot ng 1400 nits yung ating max brightness. Protected din ng Corning Gorilla Glass Victus yung screen nitong Asus ExpertBook Ultra. Plus, meron pa tong Corning Gorilla Glass Matte. Ibig lang sabihin nun, hindi madali magagasgas yung screen nitong Asus ExpertBook Ultra. Plus, hindi lang din basta anti-glare or anti-reflective yung kanyang screen, hindi rin madaling kapitan to ng mga smudges at fingerprints na malaking tulong kasi nga touchscreen to. At makikita nyo rin na meron tayong physical webcam shield. So kung hindi natin ginagamit yung ating webcam, pwede nating takpan for added security. Ngayon, pag-usapan na natin yung halimaw na performance ng laptop na to. So, naka-Intel Core Ultra X7 358H tayo na CPU dito na up to 50 watts TDP. At para sa isang laptop na napakanipis, yung 50 watts TDP na yun, malaking headroom po yun para sa performance. And to illustrate guys, makikita ninyo yung speedometer ng mga sasakyan na kung minsan pwedeng umabot talaga ng up to 160 kilometers per hour or 200 plus kilometers per hour. Siyempre, hindi man natin pinapatakbo ng ganyang kabilis yung mga sasakay natin. Madalas, sapat na tayo sa 60, 80, or 100 kilometers per hour. And mabilis na yon para sa atin. Pero good to know lang na may kakayanan yung mga sasakyan natin umabot ng ganong speed kahit hindi natin gagamitin. Parang ganon yung 50 watts TDP nitong Asus ExpertBook Ultra. Good to know na ang laki ng headroom natin pero yung mga everyday na mga gagawin natin dito sa laptop mga 20 or even 30 watts lang talaga. Pero at least kung kailangan, halimbawa mag-render tayo ng 4K video, mag-render tayo ng 3D, ibibigay niya talaga sa atin yung 50 watts TDP. Meron din tayo ditong Intel Arc B390 na GPU na equivalent to 12 Xe graphics. At yung ating RAM ay 32 or 64GB LPDDR5X at up to 2TB na Gen 5 M.2 SSD. At gusto ko lang kayo i-remind na yung SSD na nandito sa ExpertBook Ultra ay upgradable. At para mabigyan kayo ng idea kung gaano kabilis yung performance ng laptop na to, tingnan natin yung mga benchmark scores. So dito sa 3D Mark, sa Steel Nomad Lite, nakakuha tayo ng 5,643 na score kapag naka-battery tayo. Kapag naman nakasakto sa charger,
6,131 yung nakuha nating score. At ano ibig sabihin ng mga score na yan? Usually guys, yung RTX 4050 laptops ay nakakakuha lang ng 7,000 na score. Ibig lang sabihin, napakalapit na po ng GPU performance nitong ExpertBook Ultra sa dedicated GPU. So enough na enough yung power ng laptop na to para makapaglaro tayo ng mga modern games on the go. Dito naman tayo sa Blender. So dito sa Benchmark Launcher, nakakuha tayo ng 287.09 na score sa CPU at 1,416.10 naman sa GPU. Hindi pa rin kasing taas sa mga score na yan yung makukuha nating score sa mga beefy gaming laptop. Pero itong ExpertBook Ultra kasi ay nearly half the weight ng mga gaming laptop na talagang ang lalaki. Pero mas maganda pa yung battery performance natin dito sa ExpertBook. Dito naman sa Geekbench, sa CPU, nakakuha tayo ng 2,649 na single core score at 14,082 naman sa multi-core score. Ibig lang sabihin yan, magiging snappy talaga yung pag-open natin ng mga apps at pagpunta natin sa iba't ibang mga websites sa ngayon. So same feels lang yung may experience natin dito compared sa mga beefy laptops or gaming laptops sa ngayon. At yung multi-core score na nakuha natin sa Geekbench ay patunay lang na itong laptop na to ay nasa power user category na. So yung pag-compile ng mga codes, pag-run ng multiple virtual machines ay kayang-kaya natin dito. Dito naman sa Geekbench, sa GPU naman, nakakuha tayo ng 48,359 na score at impressive yan para sa isang integrated GPU. Almost same na talaga yung performance niya sa isang laptop na nakadedicated yung GPU. At mind you guys, meron pa tayong tinatawag dito na turbo mode kung saan kapag inon natin yon for 30 minutes, ibuboost niya talaga yung performance ng laptop na to para mas maging maganda yung performance niya kapag nag-render tayo ng video o kaya nag-games tayo. At para patunayan yan guys, tingnan niyo yung performance niya dito sa Forza Horizon. So, naka-high yung ating graphic settings pero makikita ninyo, napaka-smooth pa rin ang performance natin. At kahit dito sa Subnautica, ganun din, naka-high yung ating graphic settings pero napaka-smooth ng gameplay. Hindi ko rin in-expect yun. Talagang wala tayong magiging problem if ever man na maglaro tayo dito ng mabibigat na games or gamitin natin to sa video editing. Pero mag-remind lang ako guys na halimbawa naka DaVinci Resolve tayo, yung 4K video editing, wala tayong magiging problem dito. Yun nga lang, magkakaiba kasi tayo ng workflow. So halimbawa 4K editing yung ginagawa mo, pero wala masyadong effects, hindi ka nagpo-fusion, magiging smooth yung pag-render at pag-browse mo dun sa timeline. Pero ibang usapan na kung 4K video editing pero ang dami mong effects, meron ka pang fusion, mga transitions at marami pang iba, medyo magiging struggle yung performance natin dito. Ang kailangan nyo lang i-make sure every time na magpapatakbo kayo ng mabigat na task or application software dito sa ExpertBook Ultra, make sure nyo lang na nakakonect to sa charger. At pinapromise ng ASUS na abot to ng up to 26 hours of usage. At pwede natin itong i-charge gamit ng isang power bank. Meron din tayo tinatawag dito na ASUS Battery Care Mode na kapag sinaksak natin yung charger, merong lilitaw na notification at pwede tayo mamili kung i-retain natin to default mode kung saan hanggang 80% lang talaga i-charge niya or instant full charge para up to 100% yung i-charge niya sa battery. At napakadami pang features itong ASUS ExpertBook Ultra na mas mahaba pa yung magiging video natin kung itatakal natin lahat. Pero ang bottom line lang guys, kahit napakanipis, napakagaan ng laptop na to, halos katumbas na talaga siya ng mga full-blown gaming laptop sa ngayon. Almost, hindi naman lahat. Pero kagaya nung nakita ninyo kanina, mataas yung mga benchmark scores na nakuha natin, pwede na talaga sa pag-render ng mga 3D models, yung mga 4K video editing na gagawin natin, pwede na. Kahit yung mga AAA games na nakita ninyo kanina, pwede rin dito. Pero syempre, nandun pa rin ang expectation natin na hindi pa rin to full-blown gaming laptop. Ultrabook po ito. Pero kahit yung mabibigat na mga softwares, kakayanin po nitong ExpertBook Ultra. So nakakabilib, ang galing ng ASUS. Hindi lang to basta high-performing laptop, napakatibay pa. Kagaya na nakita ninyo sa ating durability test kanina. Sa ngayon, hindi ko pa alam yung official SRP ng ASUS dito sa kanilang ExpertBook Ultra, pero ilalagay ko lahat ng links na kailangan ninyo dyan sa description box sa baba para ma-check ninyo if ever na available na yung presyo nito. Okay, so sana nakatulong tong video na to guys. Yun muna para sa ngayon, para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.